Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan naman. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakawala itong sikuting ng norte na ito. Matapos nga ang CCTV footage na kumalat na nga sa Korte Suprema sa patuloy nga na kanyang pananakit sa kanyang isang tauhan matapos ngang masobrahan ito ng pinagbabawal na pulburon. Ngayon nga ay hindi makakawala si Kuting ng Norte na ito. Kahit anong arte ang kanyang ginagawa at kanyang grupo ay hindi pa rin magpapatinag ang mabubuting mga mambabatas dahil ayon nga sa kanilang salaysay ay hindi sila titigil hanggat hindi nga nabibigyan ng hustisya ang isang kanyang tauhan na puntikan ng ikamatay na nasa hospital ngayon na talagang ngayon ay hindi pa rin itong makabawi sa kanyang kalakasan dahil nga talagang napuruhan nga ito ni Kuting ng Norte na agad-agad naman na tinatanggi ni Kuting na ito na wala nga raw siyang kinalaman dito at hindi niya nga alam kung paano nga raw kumalat ang CCTV footage na ito na hindi naman talaga siya ang gumagawa neto. Dito nga natin mapapansin na talagang lahat na lang ay tinatanggi ni Kuting ng Norte dahil talagang wala na itong alam gawin kung di gumamit ng mga pulburon. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ayan o, confidential. Nakita nyo yan? Basahin ko na lang. Ha? Paputol-putol? Wait a minute. Paputol-putol. Lord, tika lang. Tika. Wait a minute. Okay? Sorry pa lang dyan. Paputol-putol. Let me see kung tama yung ating pinasukan na Wi-Fi. Okay, tignan natin. Alright. Ayan, malakas naman ah. Ang taas. Blurry. Oh. Blurry ako. Parang nagurgur. Tignan natin. What the heck? Tignan ko lang dito sa akin kung nagurgur tayo. Parang nagurgur. Oh. Oo nga no. Ang labo nga ng alindog ko. Okay. Malabo. Okay. Okay lang yan. Pwede nyo pagtsaga na lang yung alindog ko. Naintindihan naman daw yung audio. I don't know. Teka, wait. Ayusin natin yung... Ayusin natin yung... Hindi na talaga. My God, blurred. Bear with me. Try natin na makabalik. Ayan, okay na? My God. Okay, tignan natin. Nakakonect na ako sa phone ko. Bear with me. Try natin na makabalik. Ayan, okay na? Okay na, palangga, blurry. Nakakonect na ako sa phone ko. Mukhang binagyo din yung alindog ko dito. Anyway, sige, pagtsagaan na lang muna natin. Ngayon lang naman to palangga. Okay, pagtsagaan na ito, hindi na ako gumagalaw. Okay. Importante naririnig tayo. Alright, so ngayon parang radyo lang tayo. Sayang naman yun nakikita yung ating reaction. Alright, so ngayon parang radyo lang tayo. Okay. Ang labo nga. Okay, sige. Visual, bird, audio clear. Okay, sound okay. Okay, so tuloy natin. So ngayon mga kababayan, audio is good but blurry. Hayaan nyo na, alam nyo naman kung ano itsura ko, di ba? Okay mga palangga. So ito, nakarating sa atin na balita. Okay, basahin ko lang sa inyo. Si Bangag takot ma-ambush. Hindi yung literal na madja-jambush. Na magurgur. Well, siguro kasama na yun. Takot siyang ma-ambush interview. Okay? Kasi dito sa advisory nila palangga, ayan sabi dito, mga Bicol ha, mga Bicolansya, pupunta si Bangag dyan na hindi nila ina-announce sa presidential communications.
Kasi chinek ko eh. Bago ako mag-vlog, chinek ko kung meron silang announcement. Wala, tahimik at magbibida-bidahan sila dyan. Magpapanggap si Bangag na kunwari ay talagang inaasikaso kayo. Pero ang totoo, kitang-kita nyo naman na walang preparedness, lumubog na, ang dami na gurgur. Bago natin basahin yung pasikreto nila o memorandum nila, mga kababayan, actually nalulungkot ako dahil ito yung mga kakilala natin dyan, mga palangga natin sa Bicol. Tignan mo to ha. Ang message sa akin, confidential kasi yung binabalita mo. Ginordur daw ako kasi confidential yung binabalita ako. Oh, yeah, I know. Well, confidential, labas natin. Dapat walang confidential. Walang confidential kung ang bayan ang at stake dito or ang nasa gitna. Bakit iko-confi ito? Kung pupunta din si Bangag, hindi ba dapat proud sila? Pero tinatago nila sa inyo. Okay, ito muna, sabi ng ating palangga. Grabe, sabi nga rin, grabe po dito, yung medyo, sabi ng tong nag-message sa akin, medyo nasa mataas, hindi sila masyado nabaha. Pero yung amin pong kapitbahay, dun sa, medyo sa baba sila, may tindahan. Mga 200, 300 meters away, di ba? Nasa creek po sila, inanod yung kanilang bahay. Okay, inanod yung kanilang bahay. Ayun, okay, inanod. Okay, inanod yung bahay nila, pati tindahan nila. Until now, hindi pa rin po sila nahahanap, wala pa rin tulong na natatanggap mula sa gobyerno. Okay? Meron din po dito Naga to Naga area to. Meron din po na kaibigan ko yung kanyang anak. Okay? Kaibigan ko yung kanyang anak ay inanod. Okay? Inanod po ng baha. Nakuha po nila bangkay na. Ganito kalungkot, ganito kawawa po kayo sa gobyernong Bangag. Alright? Lumalapit po kami, sabi dito, lumalapit po kami sa sa BBM campaign kasi kami po ay tumulong noong kampanya ni BBM, ni Bangag. Sobra pong tumatawag kami, nagtitext kami, wala po ni isang sumasagot sa amin yung mga taong kasama namin sa campaign. Sinusubukan po naming mag-reach out sa lahat ng mga nasa pwesto na mga naging kasama din namin nung kami ay nangampanya kay BBM, sabi niya dito. Pero deadma po silang lahat. Ganito po ang mensahe ng mga tao sa akin. Then, after that, magkasunod nga itong message na to, sinend na sa akin itong confidential na ito, mga kababayan. Okay? Confidential, sorry, palangga. Wala akong magagawa sa Wi-Fi ngayon. I don't know what's going on. Mahina, baka binagyo din. So ito nga, confidential. Ang sabi dito, ano ang event? President Ferdinand Marcos Jr. visit to the province of Camarines Sur for the following activities. Magsa-site inspection daw siya. Okay? Muntik na mag-infection. Infected na kasi si Bangag eh. Situation briefing on the effects of Typhoon Christine in the province of Camarines Sur. Anong kaputahang briefing? Di ba? Hindi na ang importante ngayon paano ma-secure, paano ma-evacuate, paano matulungan ng ating taong bayan. So, ito ay magaganap. Ayan, unahan na natin ha. Alas 9 daw siya darating. Ayun, parating na yata yan dyan. O any moment, in 15 minutes, mga kababayan, darating na si Bangag. Okay? Ito yung nakakatawa. Okay? Ito yung nakakatawa at nakakarimarim at nakakagalit. Alright? Diba? Darating siya, 9 a.m. Yan, start of the program daw. Ayan, 9 a.m. arrival of the President, start of the program. Ito pa yung other expected guest na magpapapogi dyan sa inyo. Magpapapogi, magpapapicture, gagastos ng multimilyon yung kanilang entourage and everything
para magpanggap na kunyari concern sila sa inyo. Mga briefing eklabush. Ulitin natin, ang disaster preparedness ay ginagawa ahead of time. Not during the time na nagbuwis na ng buhay, inanod na ang mga bata, inanod na ang lolo't lola ninyo, nasira na ang buong kabuhayan ninyo, o pati kayo nasira na dahil sa traumatic experience na idinulot sa inyo. Ito po ang mga sasama. Si Lagdameo, si Singhot. Okay? Ayan. Ayan, si Lagdameo, sasama sa pictorial dyan sa Naga. Sino pa? Of course, si John Vic Remulla, remember? Yung nagtanong sa kay Bangag Jr. na nagre-report na ito na ang nangyayari sa inyo sa Naga, tapos bigla sabi ni Bangag Jr., anong gagawin natin? Hindi alam ni Junior kung ano ang gagawin. Now, sino pa yung mga kasama? Ayan, syempre ang DSWD Secretary si Gatchalian, yung Agriculture Secretary si Laurel, si Acusar kasama din, nagpapapogi din. Ayan yung in charge sa housing na wala namang ma-deliver na housing sa inyo na 1 million. Puro kadyutahan lahat ang kanilang ginagawa. Magpapasikat lang, sabi ni DW Lingayin. Ayan, kasama din si Department of Public Works and Highways, Manuel Bunoan, okay, kasama si Gibo. Ayan yung mga tandem na mga bugok at mga bangag. Ay syempre kasama ang bugok din na Presidential Communication Office na inililihim sa inyo at nag-i-instruct dito ng isikreto dahil takot si Bangag Jr. sa ambush interview. At mind you, nakasulat po dito sa papel na ito na hindi pwedeng i-ambush interview si Bangag Jr. Okay? Media coverage guidelines. Ito ang guidelines sa kanila. Alright. Ramaros, ito. Ayan, director din na importante. Ang sabi dito, for covering media personnel who are not on the list of official relievers, submit scanned, duly signed letter of assignment, LOA with vehicle details. So, well, that's important dahil isecure ang presidenteng Bangag. Ito, media ingress. Only confirmed media guests shall be allowed entry. So confirm lang yung nabusalan yung bunganga o maaring nabigyan na ng payola. So yung pwede lang mag-cover na media, yung aprobado nila, yung nabigyan na ng gobyerno ng sobre, ng envelope para sumunod sa kanilang instruction, sa kanilang memorandum na wag, yun daw ang instruction ni Chavez. Wag na wag ninyong i-ambush interview si Bangag Jr., ang presidente, kasi lalong lulubog siya sa kumunoy sa kanyang kabangagan. Kasi kapag ambush interview, mga kaibigan, hindi niya kayang sagutin ng tama. Kitang-kita niyo naman. Alright, so dito, inaatasan itong mga media na ito na number 1, strictly no ambush interview. Anong kinatatakutan ni Bangag sa ambush interview kung pala Briton siya? 'Di ba? Ang 'di ba? Ang yabang-yabang, 'di ba? 'Di ba sabi ko naman sa inyo nung in-interview ko yan, mayroong advanced question. So dito, mga kababayan, pinaalahanan ang media na mga pupunta, winarningan na sila ayon sa ating source na hindi nyo pwedeng i-ambush interview ang presidenteng Bangag kasi mananagot sila. Marereprimand sila. Okay? Now, ano ba dito? Okay. So yun lang yung ano nila. Yun yung meron pa pala itong ano. Oh wow. Meron pang recommended attire. Putang ina, bagyo na may recommended attire pa. Kailangan, not allowed cargo denim pants. Oh, wow. Not allowed cargo and denim pants. Bagyo yan, iba dyan. Bawal ang cargo pants, round neck t-shirts, sleeveless, tops, ripped jeans, okay, short, mini skirt, slip-on, okay. Buti sana ako nasa actual forum ito. Nasa baha yan eh. Meron pang mga ganyan. Alis lang kung magbikini talaga yung mga bayarang media na yan, mga kababayan.
Kawawa, mga kababayan, ang inyong sitwasyon. Hanggang sa ngayon, sorry po sa mga kapapasok lang, medyo malabo yung signal natin today. Di ba, mamaya babawi tayo sa inyo. Okay? So ngayon, ayaw na ni Bangag. Ang sabi nga ng mga, not only 1-2 person na nagsabi sa akin, na galing sa mga ano natin, mga puting asa sa Malacanang, Miss Maharlika, takot na po si BBM, si Bangag, na magkamali, na mahuli sa camera na hindi niya alam yung gagawin niya. Ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Ang ibig sabihin, ang gobyerno ninyo, ang presidente ninyo, dapat nyo nang palitan. Ayaw magpa-ambush interview. Ayaw niya magpa-interview ng walang script. Gusto niya magbe-base sa script. Sinikreto pa to sa inyo. Bakit ito isisekreto? Napupunta siya doon. Ano pa? Magpa-red carpet ba sila? Actually, may mga nakarating sa akin. Okay? Na yung si Salceda, ayan mo kung sasalubong din dyan. Imbis na, may segue ko lang. Itong si Joey Salceda, na chairman ng Committee on Ways and Means, na siya ang inatasan ni Bangag, ni Lisa Tanas, na pigilin ang hearing sa agricultural smuggling noong January of 2023, mga kababayan, ay imbis na tumulong, ay nagpa-practice ng sayaw. Pati mga kasundaluhan dyan, o susundaluhan, yung mga volunteers, ay nagpa-practice sila ng sayaw para sa birthday ni Salceda. At ito yung mga kasabwat ni Bangag sa kapalpakan. At hindi pag-hearing, o pagpigil sa hearing sa sa agricultural smuggling. So ngayon, imagine nyo, haba po kayo, mga Bicolan, mga taga-Bicol, mga palangga ko, habang po kayo ay hinahanap ninyo ang mga parientes ninyo, ang mga kamag-anak ninyo na naanod ng baha, itong congressman ninyo na si Salceda ay nagpa-practice ng sayaw dahil naghahanda siya sa birthday. At hindi lang yun. Yung mga AFP doon, yung mga reservists na nasa area na supposedly, ito daw ay may participation ayon sa ating source. Pinagsasayaw-sayaw sila, imbis na tumulong sila. So kasabwat ito ni Marcos Jr. dyan sa sikreto nilang pagpunta at magpa-pictorial sila dyan. Tandaan nyo, dahil na-report natin ito ang mangyayari dyan. Dahil na-report natin, well, papakita ko sa inyo ang dokumento, although nakalagay, strictly confidential. Okay? Ang gagawin nila dyan, sige, magpaano tayo? Magpa-ambush interview ka kunyari, kay ganitong media na ito. Tapos, alam na ni Marcos Jr. kung ano yung ambush interview para mapasinungalingan si Maharlika. Pero never ever nila ako mapasinungalingan dahil hawak ko yung dokumento na nakalagay strictly no ambush interview. That's self-explanatory, mga kababayan. Bakit ayaw niyang magpa-interview? Kasi, syempre, pag ambush interview, dapat hindi talaga niya alam ang question. Ambush interview nga Hindi naman scripted interview. You know what I mean? So ito ngayon ang mangyayari. Abangan nyo, tiga mo, sa presidential communication, kung may epal na sila dyan. Mag-i-epal na sila. Ayan, tignan natin kung meron. Kasi wala pa, 5 minutes pa. Tignan natin. Okay, 5 minutes pa. Anyway, tapos kung si Bangag Jr., makapag-press release. Okay, dapat daw non-stop rescue, di ba? At ito sabi niya, it doesn't matter, there's another storm coming, we cannot stop. Ulul, you cannot stop? You stop helping them. Tumigil kayo, hindi nyo inisip ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Actually, may nag-send din sa akin na information. Hindi ko pa na-check yung interview. Okay? Okay. So, mamaya na to. I-verify pa natin. But anyway, so dito nyo na makikita, mga kababayan, sa ginagawa ng gobyerno, wala po talaga kayong flood control. Wala po talagang preparation sa inyo. Not only in Bicol. Kasi nga ang gobyerno ninyo, inubos yung pera.
Ninakaw nila. Pinang-concert. Pinangbabayad nila sa trolls. Hinahakot nila ang pera ninyo. At ngayon, sinisikreto. Hindi ba dapat matuwa si Bangag? Kasi kung ikaw presidente, i-announce mo ahead of time sa taong bayan para bigyan mo ng reassurance yung mga tao. O ang presidente ahead of time, i-announce natin sa taong bayan na ang presidente ay pupunta dyan sa Naga o sa Camarines Sur, sa parte ng Bicolandia. Hindi ba dapat you are proud? Pero bakit isinikreto sa inyo? Hindi na ito aatras. Anyway, kung matras sila dahil na-report, hindi ito aatras. Makikita nyo yan mamaya, pakita natin yung dokumento. Puro katarantaduhan. Ang purpose niyan, according to my source, ng kanilang pagbisita dyan, magpa-pictorial lang. Magpa-briefing-briefing kunyari para sabihin na nandiyan ang presidente ninyo. Pero pictorial lang, hindi pwedeng kausapin ang Pangulong Bangag ng randomly. Mga palangga. Dahil sabi ni Jessie Han, ganyan siya ka-super weak. Saan ka nakakakita ng presidenteng ayaw magpa-interview? At itong interview na, itong issue na ito, particular, kalamidad ito mga palangga. Sobrang kalamidad ito. Alam mo tayo dito, nag-iisip tayo kung paano makatulong. By the way, thank you sa mga nagbigay ng, alam mo yung mga message ko, dito lang mga kaibigan ko sa LA. We're like reaching close to 50,000 pesos na, like close to $1,000 na mga nag-donate. Okay? Na ito na si Cathy Binag ang mga siwa para maibigay sa atin, sa ating mga kababayan. Yung tulong po namin, kasi wala naman po kaming pera, wala naman kaming budget. Diba? Kung to follow na lang kami. Kasi wala naman kaming budget. Ang pwede talagang tumulong sa inyo, ang gobyerno dapat. Actually, dapat nga po, hindi kayo ngayon nagmamakaawa na ganyan eh. Kasi kung naibigay sa inyo yung flood control project na yan, kung naibigay sa inyo ng tama, kung nagkaroon ng preparedness, hindi po mamamatay yung mga anak ninyo. So kami po, like as vloggers, yung pwede ko lang maitulong sa amin. Kami ng mga palangga ako, yung follow-up. Actually, I message yung nakilala ko, di ba? May nakalala kasi ako during pandemic time. Ay, na-share ko na sa inyo. Pumupunta ako sa estate sale. Okay, pumupunta ako sa estate sale, yung sa mga bahay-bahay, bumibili ng mga pinaglumaang mga gamit. So may message ko siya ngayon. For a while hindi ko siya nakausap. Ang name niya is actually si Monica. Sabi ko sa kanya, "Good day Monica." Sabi ko, "This is Claire. We've met at some of the estate sales in Pacific Palisades." Sabi ko sa kanya, "I wondered if you are still in the estate sale business, and if you are, sabi ko sa kanya, I would like to ask if you can donate the unsold clothes." Sabi ko sa kanya. Sabi ko, "The Philippines has been hit terribly by a typhoon, so maybe we can help a little bit." Sabi niya sa akin, "Yes, Claire, I remember you." Sabi niya, "I will message you. I have upcoming estate sales around the area. I will definitely let you know." So natuwa ako. Kasi last time, nung mga bagyo, nag-ipon tayo ng mga damit, old clothes. Magaganda naman yung mga old clothes dito sa Amerika. Hindi naman katulad sa Pilipinas hindi naman lahat. Bago ibigay yung old clothes, basahan na. Dito mga branded, that's magaganda talaga. So I'm really, really excited. Kasi even before Vlogging World, ginagawa ko to. Even Yolanda, ginawa ko to namin sa maliit na kapasidad ko. So, nakakaawa, nakakalungkot po kasi yung ating mga kababayan, yung mga damit nyo inanod na lahat. At least man lang kami dito na mga OFW na may kakayahan, we can give a little bit. Diba? And I thank Cathy Binag kasi nung inask ko siya, "Cathy, can you do this?" Kasi syempre wala ako dyan. Pwede ba ikaw ang mag-manage nito? Just in case yung mga palangga ko dito sa Amerika, they're willing to share, to help. Kasi gusto ko diretso sa tao. Huwag natin idaan kung kani-kanino, dapat diretso sa tao. And now kahapon lang actually ako nag-message siya, and we're close to 50,000 pesos, like $1,000. And that's a good sign. And I hope we can make more. We can raise more. So anyway, balik tayo kay Bangag. Tapos itong gobyerno ninyo, yung gastos pa lang, okay? Yung gastos pa lang, logistics pa lang na pagpunta, pagsikreto doon, imbis na itulong, well, again mga kababayan, again and again, hindi nyo po ito mararanasan
kung hindi bangag ang inyong gobyerno. Siguro naman kayo mga taga Bicol, kayo mga taga Batangas, ngayon kayo mga nakasalanta ng baha. Makukompare nyo during past administration. Hindi natin pinopromote si Duterte, si Pangulong Duterte. Pero nakakita ninyo na 2 days before, 3 days before, nakaantabay na yung mga rubber boats. Pero ito si Bangag ngayon, pupunta dyan, magpapapicture, magbe-briefing daw, nakalagay doon. I-assess daw kung ano yung epekto or impact ng mga baha. Ngayon mo palang i-assess. Dapat bago yung assessment na yan, paulit-ulit, ilang araw na tayo nagbablog about that, na i-prevent na. Dahil ginastos ang pera ng bayan ng tama para hindi nyo po maranasan yung nararanasan nyo ngayon. Yes. Tuwadcom, iniimbestigahan ang namatay sa drug war ni Duterte. Paano yung namatay sa baha? Sino dapat ang imbestigahan? That's good point. Imbestigahan si Marcos, Tambalos, Saldico, at ang bilyong budget nasaan na? Reddit. Exactly. Yan dapat ang iniimbestigahan ng mga buwaka ng inang dyan sa Tuwadcom na yan. Sabi nga ni Red Heart. Ang mga namatay, dapat panagutin sila. Ang mga batang yan, lahat ng mga namatay ngayon sa baha, kapalpakan niya ng gobyerno. Walang pinagkaiba nung panahon ni Noynoy. Doon sa Yolanda. Nung panahon ni Duterte. May baha, may bagyo, everyday naman. Pero hindi ganyan na talagang walang gobyerno katulad ni Bangag. Imagine mo, rubber boats, ni isa wala. Ano ginawa ng mga inayupak? Nasa kanila ang budget. Nasa kanila ang pera ninyo. Hindi nyo dapat yan maranasan, mga kababayan. Ngayon ko naintindihan ang mga umaakyat sa bundok na nag-aaklas sa admin na ito, sabi ni Between, naintindihan ka ta dyan palangga. Hindi mo masisisi yung mga nag-aaklas, pero yung iba kasi iba nagpapagamit sila, okay lang yung magsentimiento ka, pero hindi ka gagamit, hindi ka magde-distract, maggugurgur ka. Pwede kang mag-speak up. Okay? Pwede kang magsalita, pero peacefully. Yan yung panawagan natin. Tama na, sobra na ang ginagawa nito. Takot